Kahit wala silang narinig na aral, ginagawa naman nila yung mabuting nakasulat sa aral, pwede silang kaawaan at maligtas. Kaya tandaan mo kapatid, ang lahat ng tao maliligtas sa gawa. Nakapakinig at hindi nakapakinig ang makakapagligtas yung gawang mabuti sa kapwa-tao at sa harap ng Diyos. Pakinggan mo nga. Sa 20:11-12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kita mo, di ang paghatol ayon sa gawa, hindi ayon sa pananampalataya. Kung pananampalataya lang, wala ka namang gawa. Ano sabi ni Santiago ron? Basahin natin ng 2:26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Pananampalatayang patay. Pananampalataya ka lang, wala ka namang ginagawa. Maliligtas ka ba nun? Walang kaligtasan doon. Kasi ang tao hahatulan sa pamamagitan ng gawa. Pagdating nung huwisyo pinal, sabi ni Juan, nakita ko yung luklukang maputi. Tapos ang nakalukluk doon. At nabuksan ng aklat, nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya napakahalaga nung gawa. Sa tanong mo kapatid, bukod sa mabuting gawa, ano pa ba ang dapat nating gawin para maligtas? Wala na, yun lang mabuting gawa, pinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi naman sinabi ng Diyos na magmilagro kayo. Hindi naman sinabi ng Diyos na ikaw humawak ng ahas. O kaya hindi naman requisite yun Yung ginagawa ng iba, humawak ng ahas, magsalita ng wika. Walang ipinagagawang ganyan ng Diyos Ang ipinagagawa ng Diyos nasa Biblia, yung bawat gawang mabuti. Yung gagawing mabuti, yun ang magliligtas sa atin sa 6 ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Samantalang tayo'y may pagkakataon, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, magsigawa tayo ng mabuti. Napakaliwanag sa Biblia Samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Kaya nga, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sabi ni Pablo. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo manghihimagod. Maliwanag sa Biblia, kapatid. Kahit iabuloy mo lahat ng pera mo, ang ginagawa mo'y kasamaan, hindi ka makakalugod sa Diyos. Ibigay mo lahat ng pera mo, hindi ka gumagawa ng kabutihan, hindi ka tatanggapin ng Diyos. 13:16 ng Ebreo. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Yung pag-aabuloy, utos yun. Pero yung mag-aabuloy, kailangan may kalakip na ginagawang mabuti. Nag-aabuloy ka, milyon-milyon sa pastor mo, akala mo ligtas ka na, hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi ka maliligtas. Kasi ang sabi ng direktiba ng Diyos, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy. Huwag niyong kalilimutan. Sa gayong mga hain, ang Diyos totoong nalulugod. Kaya nalulugod ang Diyos sa abuloy kung may kalakip na paggawang mabuti. Kung walang gawang mabuti, abuloy lang, ang nalulugod doon yung pastor dahil yumayaman siya. Pero ang Diyos na totoo, malulugod siya kung mag-aabuloy ka, kalakip ang paggawa ng mabuti.
Kasi kahit maghandog ka, mag-abuloy ka, wala kang ginagawang mabuti, ang kalakipe kasamaan, hindi tatanggapin ng Diyos yon. Henesis 4:3. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin?" Kita mo? Naghandog pareho magkapatid. Si Abel tinanggap, si Cain hindi. Namanglaw si Cain. Sabi ng Diyos kay Cain, ba't ka namanglaw? Ba't nag-init ka? Kung gumawa ka ng mabuti, kalakip nung handog mo, naghandog kasi siya. Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ba ikaw din mamarapatin? Ano ibig sabihin? Naghandog man si Cain, o nag-abuloy man sa isang matuwid na salita, pero walang gawang mabuting kalakip, hindi siya minarapat. Si Abel, minarapat. Bakit? Ang kalakip ng gawa ni Abel, yung gawang mabuti, saka yung paghahandog. Minarapat siya ng Diyos. Si Cain, naghandog nga, pero wala namang gawang mabuti, hindi minarapat. Sa pastor ngayon, tatanggapin si Cain. Hindi ka tatanggihan. Babaero ka, drug addict ka, basta't magbigay ka ng ikapo, tatanggapin ng pastor. Ngayon, tanungin natin ang Biblia, bakit hindi tinanggap si Cain? Kasi walang kalakip na gawang mabuti yung paghahandog niya. Anong dahil? Basahin natin sa 3:12 ng unang Juan. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Ayon. Ano ang gawa ni Cain? Ang kanyang gawa masasama. Kaya naghandog man siya, hindi tinanggap ng Diyos. Pinatay niya tuloy ngayon si Abel dahil nagselos siya. Ngayon, sino naman si Abel? Ang kanyang kapatid, ang gawa ay matutuwid, mabuting gawa. Kaya tinanggap naman ang handog ni Abel. Tandaan mo kapatid, gusto mong makarating sa langit, maging dapat sa Diyos, hindi mo pwedeng iwala ang gawang mabuti. Yun ang sagot sa iyong tanong. Sana naunawaan mo.